Kagulat World, buong mundo ginulat. Parang biglang tumahimik ang paligid matapos ang clay season ni Alexandra Ayala. Sunod-sunod na talo, mabibigat na draw, at roller coaster na laban sa European clay. Pero dito mas lalong nakita kung gaano kalaki na ang level ng ating Pinay sensation. Hindi man naging perfect ang resulta, ang importante buhay pa rin ang momentum ni Alex. At ngayon, papasok na siya sa surface na mas bagay sa kanyang laro, grass court. Sa clay kasi, kailangan ng sobrang pasensya, heavy top spin at mahabang rallies. Hindi iyon natural environment ni Alex. Pero kahit ganoon, nakagawa pa rin siya ng ingay sa Rome matapos makalusot sa third round bago natapat kay Elena Rybakina. Umabot din siya sa Strasbourg bilang paghanda sa Roland Garros, kahit na uwi iyon sa isa na namang masakit na exit. At huwag nating kalimutan, itong 2026 season ni Alex ay hindi ordinaryo. Umakyat siya hanggang World No. 29, gumawa ng deep run sa Dubai, Indian Wells at Miami at napatunayan na hindi na siya simpleng prospect lang. Isa na siyang tunay na threat sa WTA Tour. Pero ito ang pinakadelikadong parte para sa ibang players. Grass season na, mas mabilis ang bola, mas aggressive ang laro, mas rewarding ang left-handed angles ni Alex. At higit sa lahat, dito nagsisimulang bumalik ang kanyang confidence. May reports pa nga na dinagdagan niya ang kanyang grass court tournaments bago Wimbledon. Malinaw na may plano silang sumabog dito. Kaya ngayon, ang tanong ng buong mundo, ito na ba ang pagbabalik ni Alexandra Ayala? Alam niyo kung bakit delikado ngayon si Alex. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na atleta ay hindi yung sunod-sunod ang panalo, kundi yung dumaan muna sa apoy bago bumalik sa paborito niyang battlefield. At yun mismo ang nangyayari ngayon kay Alex. Matapos ang napakahabang clay season, parang unti-unting naubos ang energy ng ating Pinay star. Sunod-sunod na matitinding laban, sunod-sunod na elite, tapos dumating pa yung masakit na pagkatalo kay Iva Jovic sa Roland Garros. Isang laban na parang nagsabi sa buong mundo na hindi pa tapos ang kailangang pagdaanan ni Alex bago siya tuluyang maging permanenteng WTA superstar. Pero dito nagiging exciting ang lahat. Kasi kahit hirap si Alex sa clay, hindi naman bumagsak ang kanyang season. Sa totoo lang, napakalaki pa rin ang inangat niya ngayong 2026. Nag-quarterfinal siya sa Dubai. Umabot ng round of 16 sa Indian Wells at Miami. Nagkaroon ng career high ranking na world number 29 noong March. At kahit pabago-bago ang resulta nitong claying, napatunayan niyang kaya niyang makipagsabayan sa pinakamalalaking pangalan sa WTA Tour. At huwag nating maliitin yung Rome run niya. Doon nakita ng tennis world na kahit hindi natural surface ni Alex ang clay, kaya niyang makipagbakbakan sa high-level tactical tennis. Natalo man siya kay Elena Rybakina, napilitan munang paghirapan ni Rybakina ang laban. Hindi basta-basta na overpower si Alex. Pero ang usapan na, grass court na kasi. At kung titignan mo ang laro ni Alexandra Ayala, parang ginawa talaga para sa grass ang kanyang style. Una, lefty siya. Napakahirap basahin ng left-handed serve sa grass dahil mas mabilis at mas mababa ang bounce ng bola. Kapag nag-angle si Alex palabas ng court, biglang nagiging awkward ang positioning ng kalaban. Sa clay, may oras pang humabol. Pero sa grass, isang maling hakbang lang, tapos na agad ang point. Pangalawa, aggressive siyang pumalo ng maaga. Hindi niya kailangang maghintay ng sobrang haba ng rally para manalo. Gustong-gusto niyang kunin agad ang bola habang paakyat pa lang ang bounce. At sa mabilis na surface ng grass, sobrang deadly noon. Pangatlo, mabilis ang kanyang footwork. Hindi ito gaanong napapansin ng casual fans dahil mas focus sila sa forehand ni Alex. Pero isa sa pinakamalaking weapon niya talaga ay recovery speed. Kapag grass season, sobrang importante ng first step movement. At dito lumalamang ang mas athletic na players. Kaya nga hindi aksidente na maaga pa lang, nakaset na agad ang kanyang grass season tournaments. Confirmed na sasali siya sa Lexus Birmingham Open, isa sa opening grass events bago Wimbledon. At may reports pa na nagdagdag siya ng another grass tournament para mas mabilis siyang maka-adjust sa surface. At dito na nagsisimula ang nakakatakot na possibility. Baka itong clay losing streak pala ay build-up lang bago ang pinakamalaking breakout ni Alexandra Ayala na ngayong 2026. At habang maraming tao ang nakatingin lang sa mga talo ni Alexandra Ayala nitong clay season,
May mas malalim na nangyayari na halos hindi napapansin ng karamihan. Unti-unti nang nagbabago ang tingin ng tennis world sa kanya. Hindi na siya tinitignan bilang promising Asian prospect. Hindi na rin bilang junior champion na sinusubukang makapasok sa main tour. Ngayon, tinatrato na siya bilang legit WTA threat. At alam niyo kung kailan nangyari nung nagsimula siyang manalo laban sa mas malalaking pangalan ngayong season. Sa Miami Open pa lang, nagulat na ang tennis community nang makipagsabayan si Alex sa mga top-tier players gamit ang fearless style niya. Biglang naging viral ang composure niya sa malalaking points. Hindi siya mukhang intimidated, hindi siya mukhang rookie. Para siyang player na matagal ng kabilang sa biggest stages ng tennis. At doon nagsimulang magbago ang narrative. Kasi kapag ang isang bata ay biglang walang takot sa spotlight, ibang klaseng ceiling na iyon. Pero siyempre, pagkatapos ng breakout moments, dumating ang reality check. Ito ang parte na madalas hindi naiintindihan ng casual fans. Sa tennis, kapag sumikat ka, mas humihirap ang buhay mo, mas pinag-aaralan ka ng opponents, mas prepared sila sa tendencies mo, mas targeted na ang weaknesses mo. At kay Alex, malinaw na ang tinarget ng mga kalaban ngayong clay season ay consistency under pressure. Pinahaba nila ang rallies, pinagod siya physical, pinilit siyang maglaro ng mas defensive kaysa natural niyang instinct. Kaya minsan, napipilitan siyang umatras sa baseline, bagay na hindi talaga ideal para sa kanyang aggressive identity. Pero ironically, yung mga hirap na yon ang pwedeng maging dahilan kung bakit mas magiging lethal siya sa grass. Dahil kapag galing ka sa mabagal na clay courts tapos lumipat ka sa mabilis na grass, parang biglang nabawasan ang bigat na dala mo. Mas umiiksi ang rallies. Mas mabilis ang reward para sa attacking players. At dito posibleng sumabog ulit ang confidence ni Alex. May isang bagay pa na lalong nagpapakaba ngayon sa ibang players. Hindi pa fully polished version si Alexandra Ayala. 21 years old pa lang siya. Habang karamihan sa BTA stars ay nasa physical peak na, si Alex parang nagsisimula pa lang buuin ang kanyang final form bilang professional player. Lumalakas pa serve niya, gumaganda pa decision-making niya, at mas nagiging composed siya sa pressure moment. Kaya nga maraming analysts ngayon ang naniniwala na hindi ranking ang tunay na sukatan ng ceiling ni Alex, momentum. At kung makakuha siya ng isa o dalawang explosive wins ngayong grass season bago Wimbledon, pwedeng biglang bumalik ang hype wave na yumanig sa tennis world noong early 2026. Imagine this scenario. Manalo si Alex sa Birmingham. Makakuha ng magandang Wimbledon draw. Tapos biglang makaharap niya ang isa sa top seeds habang mainit ang kanyang confidence. Biglang posible ulit ang chaos. At kapag si Alexandra Ayala ang nagkaroon ng momentum, alam na natin kung gaano siya kahirap pigilan.